September 23, 2009, pasado alas 5 ng umaga, may nagaganap na nakawan sa katimugan ng Stockholm, Sweden. Mabilis na rumisponde ang mga kapulisan, ngunit hindi sila nakapasok agad sa lugar na pinangyarihan. Kaya naman makalipas lang ang 20 minuto, ay mabilis na nakaalis ang mga magnanakaw gamit ang isang helicopter na nasa rooftop ng gusali. Dito na napahiya ang mga kapulisan ng Sweden. Ito ang unang nakawan sa kasaysayan ng Sweden na gumamit ang mga magnanakaw ng helicopter. Bago tayo magpatuloy sa kwentuhan, at kung bago ka pa lang, ay mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang mag-like. Nag-upload ako ng 2 o higit pa sa loob ng 1 linggo. Isang buwan bago ang nakawan, ang embahada ng Sweden ay nakatanggap umano ng ilang impormasyon mula sa Serbian Police tungkol sa isang grupo na naghahanda sa mangyayaring nakawan. Isa kasi sa dating bilanggo na sangkot sa nakawan sa Serbia ay papunta ito sa bansang Sweden. Agad naman naghanda ang mga kapulisan ng Sweden, ngunit wala silang kaalam-alam kung kailan at kung saan ito mangyayari. Kaya ang ginawa nila ay pinaigting pa nila ang seguridad sa mga kalsada na pwedeng daanan ng mga magnanakaw. Ang mga pulis ay wala silang kamalay-malay na helikopter pala ang gagamitin na sasakyan ng mga magnanakaw na ito. Habang abala ang mga pulis sa pagroronda sa mga kalsada, ang mga magnanakaw naman ay nagsasagawa na rin ng mga plano nila sa kanilang gagawin na pagnanakaw. Ang unang plano ng grupo ay magrenta sila ng isang sasakyan na gagamitin nila. Ang ginagawa naman ng ibang membro ay nagmamasid-masid muna sila sa kapaligiran ng lugar, mula sa posibleng maging entry point nila hanggang sa posibleng maging exit point nila. Kaso sa tingin nila ay mukha silang mahirapan dahil sa mga nakaalerto na mga pulis na nagpapatrol sa lugar. Kaya ang unang plano nila ay sinundan agad ito ng pangalawang plano. Kinakailangan kasi nilang makaisip ng isa pang paraan na mas madali silang makapasok sa lugar na hindi sila basta-basta maaabutan ng mga pulis hanggang sa pag-alis nila. Samantala, dahil ang grupo nila ay nakatira sa Norrtälje na kung saan malapit ito sa Roslagens na may helicopter base, ay naisipan nilang nakawin na lang ang helicopter para ito'y kanilang gagamitin. Ngunit ang inaalala na naman nila kung sino ang magmamaneho nito, kaya naghanap sila ng isang Swedish na marunong magmaneho at kabisado ang lugar. Ang sumunod na pinag-usapan nila kung sino ang pipwesto sa kalsada. Para hindi sila paghinalaan, ay naghanap ulit sila ng 2 pang Swedish. Karamihan kasi sa mga magnanakaw ay hindi Swedish at galing pa sila sa iba't ibang bansa. Nang makahanap na sila ng 2 Swedish, sila ang naatasan na pepwesto sa kalsada kasama ang ibang membro ng grupo, at sila ang magmamaneho ng 2 sasakyan sa magkaibang direksyon. Lilinawin ko mamaya kung bakit kailangan pa nila ng 2 sasakyan na gagamitin samantalang may helicopter na. Ang helicopter na gagamitin ay nanakawin lang nila sa takdang oras ng pagpunta nila sa Väsberga, ang lugar kung saan ang G4S Cash Service Depot na kanilang pagnanakawan. Kompleto na ang plano. Para makasigurado sila at magtagumpay sila sa binabalak nila, ay nag-observe muna sila sa lugar ng ilang araw. Ang ginawa ng isa ay naglakad-lakad sa likod ng building at nakikisuyo sa mga dumadaan na tao na kuhanan siya ng litrato na ang background ay ang target nilang building. Ang isa naman ay pinaparada nito ang sasakyan malapit sa kaliwang bahagi ng building. Ang isa pang kasamahan nila ay nililibot lang ang buong paligid para mapamilyarize ang pwesto ng mga gwardya. Ginawa nila ito ng paulit-ulit sa magkakaibang araw at papalit-palit sila upang hindi makahalata ang mga gwardya. Pasado alas 5 ng umaga, lumapag na sa rooftop ng building ang mga magnanakaw gamit ang nakaw na Bell 206 Jet Ranger na helicopter. Kasabay ng kanyang paglapag ay pumwesto na rin ang 2 sasakyan sa magkahiwalay na daan. 4 ang sakay ng helicopter. 3 dito ay bumaba, dala ang hagdanan, submachine gun at sledgehammer na gagamitin nila sa pagbasag sa salamin. Mabilis lang nilang nabasag ito at nakapasok sila sa loob. Nagtapon din sila ng maliliit na bomba para mabuksan ang mga pinto. Lumipas pa ang 10 minuto, dumating na ang mga pulis. Kaso, hirap silang pasukin ang gusali
dahil sa mga impormasyon ng mga gwardya na armado ang mga magnanakaw at may mga bomba sa loob, kaya walang nagawa ang mga pulis kundi maghintay sila sa labas. Nang mga oras din na iyon ay itinawag na ng mga pulis sa Swedish Air Force na kailangan na nila ng backup, ngunit hindi nila ito pinagbigyan dahil sinabing ito ay isang usaping sibilyan lamang at hindi military operation. Ito na ang pinakamalaking pagkakamali nila na hindi sila nagpadala ng Air Force support na sana mas napigilan pa ang mga magnanakaw. Makalipas pa ang 10 minuto, eksaktong 5:35 AM ay tuluyan nang nakaalis ang mga magnanakaw sakay ng helicopter. Wala nang nagawa ang mga pulis kundi panuorin ang paglipad ng helicopter paalis sa lugar. Sinubukan naman nila lahat ng kanilang makakaya para sundan ang mga magnanakaw gamit ang mga patrol car nila. Kaso ang dalawang sasakyan na naatasang pumuesto sa daan ay nagtapon na ng mga caltrops sa kalsada na naging dahilan ng pagka-flat ng gulong ng mga patrol car nila. Ang mga helicopter na nasa base ng mga pulis ay di na tuluyang nagamit pa sapagkat meron silang nakitang mga kahon sa ilalim nito na pinaghihinalaan nilang may laman itong bomba. Samantala, ang helicopter naman na ginamit ng mga magnanakaw ay nakita ito sa kakahuyang parte ng Arninge, 20 na kilometro ang layo mula sa timog ng Stockholm. Ang ipinagtataka ng mga kapulisan ay masyadong napaka-organize ang pagnanakaw nila. Mula sa pagkuha ng helicopter hanggang sa pag-alis nito ay di nila inakala na may mga kalat pa na caltrops sa kalsada, dahilan upang maantalang mga sasakyan nilang patrol. Isa pang pinagtataka nila kung bakit may mga kahong nakalagay malapit sa mga helicopter na gagamitin sana ng mga pulis. Ngunit naudlot ito dahil may nakalagay na bomba. Sa isip-isip nila, sinong naglagay ng mga kahon upang palabasin na may bombang laman ito? Ngunit wala namang itong bomba kung tutuusin. Isa pa, ang mga helicopter ay nasa base ng mga pulis. Paano napasok ng mga magnanakaw ang helicopter base ng mga pulis at nailagay ang mga kahon na ito? 2 araw lang ang lumipas, nahuli ang isang membro na pabalik na sana sa kanilang bansa na Dominican Republic, at sa mga araw din na iyon ay nahuli din ng isa pa na papunta sana sa Canary Island, ngunit naharang ito ng mga Special Operation Unit sa airport ng Sweden. Sumunod pa na mga araw ay nahuli din ang 4 pang katao na konektado sa nakawan. Ang isa sa mga nahuli ay kinilalang si Goran Bujovic at kinumpirma ng mga kapulisan na siya ang leader ng grupo. Ang Interior Minister naman ng Serbia na si Ivica Dacic ay kinumpirma na ang dating membro ng National Intelligence Unit of Serbia ay kabilang din sa nakawan. Siya din ang utak sa paglagay ng mga kahon na pinaghihinalaan nilang may laman nitong bomba, kung kaya't walang air support na naipadala nung mga araw na iyon. Ang mga responsable sa nakawan ay hinatulan ng 8 taon na pagkabilanggo. Inimbestagahan nila ng matagal ang kasong ito dahil sa posibleng sabwatan ng mga magnanakaw at mga pulis. Kung positibo man ito, sino ang mataas na pulis ang nasa likod ng malaking nakawan? Isa itong may tuturing pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansang Sweden na ginamitan pa nila ng helicopter. Ito ba ay may tuturing na inside job? May sabwatan bang nangyari dito? Anong opinion mo sa nakawan na ito? I-komento mo naman at mag-usap na lang tayo sa baba. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, Katoklas.